galing, no? Ano yung mga benepisyo po nitong Trabaho para sa Bayan Act para sa ating mga manggagawa? Salamat po sa katanungan na yan. No? Unang-uno po, yung trabaho para sa Bayan Act na nilagay po ng Pangulo kahapon ay institutionalize po sa executive branch, no, na magkaroon ng National Master Plan on Employment Generation and Recovery para po makikita na natin ano yung mga iba-ibang mga serviso, programa at plano ng bawat ahensya ng gobyerno at pagkasamahin po sa isang tinatawag natin Employment Master Plan. Meron na bang mga trabaho na tinitingnan ng gobyerno na pwedeng pasukan? Yes, ma'am. Actually po, na-identify na natin yung mga tinatawag natin key employment generating sectors. Kabilang na po dito yung construction, yung health, yung tourism, manufacturing, IT, BPM sectors, at ilan pa. Mga 10 po ito ng mga sektor na tinatawag natin key employment generating sectors. At malaking tulong po itong Trabaho para sa Bayan Act upang bigyan ng proseso kung paano natin mare-review tuwing 3, 6, and 10 years na nakapaloob po sa batas, no? Ng mga periods kung kailan mare-review ang mare-review ang industries or sectors na ito kung kabilang pa rin ba sila sa mga tinatawag natin key employment generating sectors. So isa po yun sa mga probisyon po ng batas. Yeah, Director, malinaw na po yung inyong linya ngayon. Gusto ko itanong, importante kasi yung ating mga industry stakeholders, private partners, as well as the employers. Did you had some consultative meetings in these private sectors and employers? And second question, sir, paano natin sila bibigyan ng somehow credit or recognition or incentives para kahit paano they will actively participate in this bill? Thank you, sir. No, for that private sector engagement, even the start of yung ginagawa pa lang yung batas, no, meron na tayong private sector engagements during the legislative process na iniimbitahan po ang iba-ibang mga sektor at nagbibigay po sila ng inputs. Ngayon po, dito po sa batas na naipasa, meron po tayong tinatawag na Interagency Council. At sa council po na ito, kabilang po dito ang mga representatives po ng private sector, ng mga manggagawa, ng mga nasa vulnerable, marginalized sectors po natin. Okay. Director, I'm curious, no, itong Trabaho para sa Bayan Act, this is focusing on the formal sector. Hindi ito yung informal sector. So ito yung mga tao we hope if they're employed, magbabayad ng tamang buwis, recognize yung mga kumpanya nila, whether that's an MSME. My question is, yung karapat-dapat naman po na sweldo, is it also part of this? Kasi nga, sure, you're employed, but if you're underpaid, di ba, that's another matter. Kaya yung mga iba, sabi nga natin, naghahanap ng pangalawang trabaho kasi nga hindi sapat yung kinikita po nila. Minsan part-time lang sila. Ngayon, commensurate ho ba dito yung mga trabaho, may standardization rin ba ng sweldo? Of course, yung sinusulong po natin dito sa Trabaho para sa Bayan Act ay ang mga employment na i-generate po natin ay tinatawag natin decent work. Gusto ko lang din pong i-clarify po yun, yung nabanggit nyo kanina. Yung Trabaho para sa Bayan Act ay isang master plan, hindi lang po para sa formal but even sa informal at even sa ating mga OFWs na babalik po sa Pilipinas. So lahat po ng sektor ay kabilang po dito at gusto nating makita sa dokumento, sa planong ito, ano yung mga programa, direksyon at mga gagawin ng gobyerno upang mas harmonize ang mga efforts po. Kasi po, alam natin, for example, sa tourism, meron po yung HRD plan. Sa health sector, meron ding human resource development plan ng ating mga health workers. So kanya-kanyang sektor po, gusto natin pagsamahin yung mga yan. Gayun din po sa kabilang banda, sa demand side, alam natin yung mga private sector, may mga industry roadmaps po yan. And we want to make sure na itong mga industry roadmaps naka-align sa plano at sa gagawin ng gobyerno. So yun po ang gusto nating ma-harmonize para po dito nakalagay na at malinaw na nakasaad sa ating Trabaho para sa Bayan Plan.